Eksklusibong nakausap ng News 5 ang isang Pinoy na pipiliin pa rin manatili sa Amerika kaysa umuwi sa Pilipinas. Kasunod yan ng planong mass deportation sa mga hindi dokumentadong naninirahan sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Higit 2 dekada na sa Amerika si Eric, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang legal na papeles para manatili roon. Kahit undocumented, nakakuha pa rin siya ng trabaho bilang parking boy sa Daly City, California. Dito naman po sa Amerika, basta masipag ka lang, merong kabuhayan para sa'yo. Mag-park ka ng mga sasakyan, magtinda ka ng kung ano-ano, mag-serve ka sa mga restaurant na maaaring tumatanggap ng mga undocumented workers na kamukha namin. Ang mga katulad ni Eric ang target ngayong matulungan ng Department of Migrant Workers. Kasunod ito ng panukalang mass deportation policy sa ilalim ni US President-elect Donald Trump. Sa record ng DMW, 370,000 ang mga Pilipinong walang dokumento sa Estados Unidos. Pero si Eric hindi uuwi dahil sa takot na makadagdag sa bilang ng mga naghihirap na Pinoy sa Pilipinas. Lalo ho kaming magtatago sa mga nangyayari dahil alam naman namin wala kaming uuwian sa Pilipinas. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, iba ang puntirya ng US deportation policy. First and foremost, mga illegal aliens na kriminal sa United States, yung nananakit, gumagawa ng mga krimen laban sa mga American citizens. That doesn't apply to Filipinos. Sa tansya ng DFA, malabong umuwi ang 70% ng mga undocumented Filipino dahil sa mas malaking sweldo. I will tell you why some might wish to go home. Baka may iniwasan, baka they're wanted in the US, or baka may tinatakasan silang dayunin or family problems. Sa datos ng DFA, 1980s pa nagkaroon ng maramihang deportation sa mga Pinoy sa US. Dahil umano ito sa kultura rin ng pagsusuplong mismo ng ating mga kababayan sa kapwa Pinoy na walang dokumento. Noong 2017 hanggang 2020 sa administrasyon din ni Trump, umabot sa higit 3,500 undocumented Filipinos ang na-deport. Noong 2018, ang pinakamarami kung saan umabot sa lampas 700 ang napauwi. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.